guys, it's me again, Alma2, and welcome to my channel. So for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga process and requirements sa pagkuha ng legal capacity sa TECO. So kaya naisipan ko tong gawa ng video dahil doon sa isang group, meron kasi nag-post doon at humihingi ng tulong or ng mga requirements sa pag-a-apply nila ng kanilang kasal. So ako, nag-reply ako and ang daming nag-PM sa akin at nagtanong kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan para makakuha sila ng legal capacity sa TECO. So, dito, meron akong mga papers dito dahil nung nag-apply ako ng legal capacity ng husband ko, kinip ko siya dahil alam ko na makakatulong siya sa iba. And gusto ko rin i-share yung mga experience ko sa pag-apply. Kasi kung hindi nyo nasasabi guys, ako lang yung nag-apply ng aming papers, hindi kami gumamit ng agent. Kasi kung gagamit kayo ng agent, mapapagastos kayo, pero hassle-free naman siya. And I think mas mabilis yung pagproseso ng papers kapag nag-agent. Pero yung kaibahan lang na pag ikaw yung nag-process ng papers nyo is alam mo yung mga pasikot-sikot at every detail na gagawin sa pagkuha ng mga papers na kakailanganin. So, first kong ginawa, nung nag-apply ako ng legal capacity ni husband is pumunta muna ako ng TECO sa RCBC, 41th floor, doon yung office ng TECO. So, pupunta kayo doon. Ang ginawa ko is humingi ako ng requirements for applying legal capacity. So, ito guys yung binigay nila sa akin. So, ito. Yan. Ito yung mga requirements na kakailanganin yung dalawa ng partner mo para makapag-apply ng legal capacity sa TECO. So, dito guys, makikita mo na nakaseparate yung requirements ng Taiwanese and Pilipina. So, first, ang kailangan ng Taiwanese husband nyo na papers na kukunin sa Taiwan, ito guys, yung papers na kailangan ng inyong husband or ng fiancé nyo is sa Taiwan niya makukuha. So, first na requirements na kailangan ng inyong fiancé or partner is duly accomplished application form. Etong form na ito ay ibibigay sa inyo ng TECO. So, second is passport, original and photocopy of all pages used. Yung sa passport guys is ipapapotocopy nyo lahat ng may tatak sa kanilang passport. And yung bio page, importante guys. Much better na 2 to 3 copies ang pagpapapotocopy ninyo dahil yung passport, bio page, is hindi lang naman sa TECO kayo magpapasa noon. So, mas maganda na mas madami kayong copy. So, third is household certificate with details. Etong household certificate, guys, is makukuha ng husband nyo sa kanilang household sa lugar kung saan siya nakatira. Meron akong dito, guys, example ng household ng aking husband. So, eto guys, papakita ko sa inyo para meron kayong idea. Parang ganito siya guys, household. Ay, ito. Ito yung household niya guys. Makukuha ito sa household doon sa Taiwan kung saan siya nakatira. Then, after niya makuha ang kanyang household certificate, pupunta naman siya sa Taiwan District Court. Yan, Taiwan District Court, ipapa-notarize. After niya mapa-notarize, ipapa-authenticate niya naman sa Bureau of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. So, yung household ng hubby nyo, ito, kukuha siya ng household certificate, then notarize niya ito sa district court sa Taiwan, then
authenticate. So, bali 3 beses, guys. Kukuha siya ng household, ipapa-notarize, ipapa-authenticate. So, yun guys. So, ganito ang magiging itsura niya, guys. Then, ito yung authenticate. Meron siyang, yan, tatak dyan. Yan. Importante to guys. Ito, guys, ang household certificate. So, pang-apat na natin is the employment certificate. If may trabaho si hubby nyo sa Taiwan, pakuhain nyo siya ng employment certificate and the labor insurance record in Taiwan. Yun guys, alam na ni hubby nyo yon kung saan siya makakakuha ng labor insurance and employment certificate sa Taiwan. And ang panglima naman na kailangan ng partner nyo, itong panglima guys is kung nakatira naman yung hubby nyo or kung pinanganak siya sa Pilipinas, kailangan niya kumuha ng Senomar. Pero kung sa Taiwan naman siya pinanganak, hindi na kailangan ng number 5, guys. So, 4 na requirements ang kailangan ng partner nyo sa pagkuha ng legal capacity. So, dumako naman tayo dito sa requirements nyo naman. Dito naman makukuha ito sa Pilipinas. So, first is present and previous passport. Kung may old passport kayo, kailangan nyo rin yon. At ang bago nyo, ipa-photocopy nyo rin, 2 to 3 pages, mas maganda, mas madami. And lahat ng may tatak or may stamp ng immigration. So, second is Senomar. And birth certificate. Yun guys. Kailangan kumuha kayo nito sa PSA guys, ng Senomar and birth certificate. Then, yung Senomar and birth certificate nyo guys is kailangan nyo itong ipa-apostille sa DFA. So, pupunta kayo sa DFA, ipa-apostille nyo guys or ipa-authenticate yung inyong birth certificate and Senomar. So, sa pangatlo naman is yun guys, yung birth certificate, kailangan ipa-authenticate sa DFA. So, ito naman guys, kung kayo ay below 25 years old, kailangan nyo ng affidavit of parental consent pag nag-apply kayo ng marriage permit sa local governments. Sa kunyari, sa City Hall, ganyan. Pero pag above 25 years old na kayo, hindi nyo na kailangan ng parental consent. So, number 5 is, eto guys, medical certificate. Importante to guys. Eto, explain ko sa inyo yung pagkuha ng medical certificate sa Taiwan and dito sa Pilipinas. Ano yung pagkakaiba nila? So, first is kumuha ako ng medical certificate sa Taiwan noong October. So, ito guys, yung medical certificate ko, noong kumuha ako ng certificate sa Taiwan. Kumuha ako sa National Taiwan University Hospital, Hsinchu Branch. So, noong October 7, nag-start ako mag-process ng aming papers noong October 7. So, pag kumuha kayo sa Taiwan ng inyong medical certificate, hindi nyo na kailangang ipa-authenticate ito sa DFA. Ipapasa nyo na lang ito sa TECO. Pero, pag kayo ay nagpa-medical dito sa Pilipinas, kailangan nyo ng DOH and medical certificate, then ipapa-authenticate nyo ito sa DFA, saka nyo siya ipapasa sa TECO. Diba? Mas okay na magpa-medical kayo sa Taiwan kasi hindi na kailangan pumunta ng DFA and mas mura sa Taiwan magpa-medical para sa akin. Pero ngayon, kumuha ulit ako ng medical. Syempre, dito na ako kumuha sa Philippines kasi nandito ako. Ang binayaran ko sa medical is 8,000 kasama na ang DOH certificate. Kailangan kasi yung DOH certificate bago nyo ipa-apostille sa DFA. So, 8,000 yun lahat. Certificate and DOH, 8,000.
kumuha ako sa Sacred Heart Diagnostic Center. Diyan sa, Pasong Tamo, ganon. Pag pumunta naman kayo ng TECO, bibigyan kayo ng list of requirements ng mga accredited hospital na pwede nyong pagmedikalan. So, yun lang. Mamimili lang kayo kung saan kayo malapit or mas convenient para sa inyo. So, yun guys. And number 6 is, example, isa sa inyo, mag-partner is kasal or namatay na yung asawa, kailangan nyo kumuha ng certificate, ng annulment, ng kamatayan niya, ng death certificate, annulment, ganyan. Kailangan nyo yun guys, kailangan nyo rin kumuha nun. Kung isa man sa inyo is annulled na or patay na yung partner nyo before, so kailangan nyo rin kumuha ng mga ganun guys. So, tapos na tayo doon sa Taiwanese requirements and Filipino requirements. Ito naman yung both parties or yung papers yung dalawa na kailangan yung i-comply sa pag-apply ng legal capacity. Diba guys? Sobrang daming requirements. Pero kung iisipin nyo, madali lang naman. Basta tiyagaan nyo lang at kailangan determination talaga. Yung parang kailangan yung gawin or gustong-gusto nyo yung gawin. Kasi syempre, diba? Para sa inyo rin naman tong dalawa. Kaya, i-process nyo na, madali lang naman mag-process ng papers, basta tiyaga lang talaga ang kailangan. So, ito guys, for both parties. So, para sa inyong dalawa ng partner mo, first is, duly accomplished, completely filed out personal data sheet. Ito guys is, yung ibibigay sa inyong, yung binigay sa inyong form, yun yung pipilapan nyo yun. Then, second naman is evidence of communication. Yung evidence of communication guys, like mga pictures nyo, mga conversation nyo, mga chat messages nyo, kung saan man yan, kung sa Messenger, Line, kahit saan. Basta, ipagsama-samahin nyo lang. Meron akong example. Ito. Ito yung ginawa kong evidence. Yung mga picture lang namin, dinikit ko sa bond paper, yan. Yan yung evidence na talagang magka-relation kami. Tapos yung picture namin with his friends, ganyan. Para malaman nila na seryoso talaga yung partner nyo sa inyo dahil nakilala nyo na yung kanilang mga friends and relatives, ganon. Hinihingi nila yan guys ha. So, yun yung number 2 na requirements for both parties. And, ang number 3, if one of the parties is unemployed or has low income, attach financial documents. Ito naman guys, kasi that time is wala akong work, so kumuha lang ako ng bank statement sa aking bank, like Security Bank, yun. Kumuha ako ng bank statement ko guys, kasi ako wala akong work. Then, number 4, recent photo of both parties. 2x2 with white background. So, both kayo ng partner mo, kailangan nyo ng 2x2 white background, guys. Damihan nyo na, mga 8 pieces, kasi hindi lang naman sa TECO kayo magbibigay ng picture na 2x2. So, at saka pag nag-apply din kayo ng visa, kailangan nyo rin yun. So, number 5, is, wala na, yun lang guys. So, hanggang 4 lang yung requirements ng both parties. Yung mga sinabi ko guys. Yung, yung form na pipilapan nyo, yung evidence ng communication nyo, ng chat nyo, pagsamasamahin nyo. Number 3 is yung, ikaw, wala kang work, kumuha ka ng financial authorized affidavit, yun ganon, yung mga. Then number 4, recent photo 2x2 with white background. So, yun guys, meron itong part 2 dahil hindi lang naman sa legal capacity nagtatapos yung mga process sa TECO, sobrang dami pa at
hindi kayang pagsamahin sa isang vlog lang. Mag-focus muna tayo sa pag-apply ng legal capacity sa TECO. Sa part 2, i-explain ko naman yung mga form na dapat nyong gawin kasi para sa inyong interview. So, may part 2 to guys, abangan nyo. Yung mga requirements na para sa partner nyo, kumuha na kayo ng 2 to 3 copies. Ipa-authorize nyo na rin, ipa-authenticate nyo, much better na madami, mas sobra, mas okay. Then, yun lang guys. Kung may tanong kayo, please comment below. Sasagutin ko yon lahat. So, dito na nagtatapos ang aking vlog guys. Sana makatulong ako sa mga Pilipina na may balak na magpakasal sa kanilang mga Taiwanese partner. So, yun lang guys. Hope nakatulong itong video na ito. And, good luck. Kayang-kaya nyo yan. Kung mag-agent kayo, okay lang. Kung kayo lang, okay din. Basta, tiyaga lang talaga sa paglalakad ng mga papers. Magpabalik-balik sa TECO. Okay lang yan. Worth it naman after. So, yun lang guys. See you sa aking next vlog. And don't forget to subscribe sa aking channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, yun lang.